Can you turn to your Bibles to that verse? And I will be reading in English. Mark 5:21 to 34. Are you there? Sige, antayin ko kayo. Kapag Saturday, pinabookmark na natin. Para pag Sunday, madali na siya book natin. Okay, so this is a story. Okay, imagine ulit ha. Habang binabasa mo, imagine, Jesus went across the Sea of Galilee in a boat. It landed at the other side. There, a large crowd gathered around him. So when Jesus alighted from the boat, ito na yung mga crowd. Okay, lumapit. Kasi sikat si Jesus marami na siyang ginawang mga milagros. Ang daming mga marites, mga usisero, dumating. Kasi si Jesus. Okay, sinalubong siya ng malaking crowd. Then, a man named Jairus came. He was a synagogue leader. So si Jairus ay lalaki na may mataas na katungkulan. Okay? Ang sabi niya, when he saw Jesus, he fell at his feet and he begged Jesus, "Please come! My little daughter is dying. Place your hands on her to heal her, then she will live." So Jesus went with Jairus. So na-imagine nyo, si Jesus naglalakad, kasama niya si Jairus. Papunta siya sa bahay ni Jairus para pagalingin yung anak. Tapos maraming sumusunod na, iba-iba, okay? May crowd, lalaki, basta maraming tao. Okay? Masikat pa si Jesus sa BTS, gano'n. Maraming gusto ko ba ang BTS? Hindi na yata Sino ba gusto ngayon? Kung sino man yun. Okay? Ang pangalan mo, Don Sabas? Don Sabas. Okay? Maraming sumusunod. Parang siya Don Sabas. So, masikip. Okay? Bakit ko ito sinasabi? Kasi, makinig kayo, habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, may babae. A large group of people followed and they crowded around him. A woman who had a sickness that made her bleed was there. Okay? She had this sickness for 12 years. 12 years ng regla. Oh my goodness. Wala pang nun. Wala pang modest. Diba? Walang whisper. Walang, Yung uso nun, pasador. Walang ganun, di ba? Siguro tela lang. 12 years ang regla. Okay? She had suffered a great deal, even though she had gone to many doctors. She spent all the money she had, but she was getting worse, not better. Hindi siya mapagaling ng mga doktor. Then she heard about Jesus. Okay? So, Jesus, crowd, naglalakad. Si woman, narinig niya si Jesus. So, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. So, sumiksik siya nun sa maraming tao dahil gusto niyang mahawakan kahit damit lang ni Jesus. Ang sabi niya, she thought, I just need to touch his clothes, then I will be healed. Wow, kaya ba yung faith ng babaeng ito? Talagang naniniwala siya na si Jesus ay may kapangyarihan. At hindi ko alam kung alam niya na si Jesus ay anak ng Diyos, pero alam niya si Jesus ay mabuti at may kapangyarihan. So she touched his clothes, and the Bible says, right away. Sabihin niyo nga, right away. The bleeding stopped. Okay? She felt in her body that her suffering was over. So yung 12 years ng regla, tumigil. Okay? At once, Jesus knew that power had gone out from him. Naramdaman niya, may kapangyarihan na lumabas. Galing sa akin, sabi ni Jesus. He turned around in the crowd and he asked, "Who touched my clothes?" Sino kumabot sa akin? Sabi ng mga disipulo, okay, namiloso po ang mga disipulo. Okay, sabi nila, you see the people? Dami-daming tao. Sumisiksik sa iyo ang mga tao. Tapos tinatanong mo kami, who touched me?
Lahat, di ba? Lahat, pinatouch si Jesus. So yung mga disipulo nagtataka, ano ka ba Jesus? Kita ko dami-daming tao. But Jesus kept looking around. Hindi niya pinansin. He wanted to see who had touched him. Kasi alam niya na yung humawak sa kanya may faith. Then the woman came and fell at his feet. She knew what had happened to her. She was shaking with fear, kinakabahan siya. Kasi para bang nahuli siya ng teacher, di ba? Sabi ni Jesus, sino ka malamit? Sa akin! Sino? Okay? Alam mo yan, pag nahuli ka ng teacher, tapos biglang, yan. So, ganun ang pakiramdam ng woman. She told him, she was shaking with fear, but she told him the whole truth. So, sinabi niya yung katotohanan, Jesus, ako yung nag-touch sa'yo kasi naisip ko kahit na-touch ko lang yung damit mo, gagaling ako kasi may sakit ako, 12 years na ako may regla. Okay? And what did Jesus say? Hindi sinabi ni Jesus di ko man lang nagpaalam. Wala. Jesus said, listen, dear woman. Sino tinatawag mo na dear? Di ba tinatawag mo lang na dear yung mahal mo sa buhay? Yeah? Hindi ka bibili sa Jollibee, sasabihin mo sa cashier, dear cashier. Okay? You just say dear to the people you love. Diba? Yeah. Kaya ang tawagan namin ni Kuya Lea ay dear. Not dear? So Jesus says, dear woman, your faith has healed you. Go in peace. You are free from your suffering. Grabe, no? I want you to pay attention to this. Jesus was not on her way to heal this woman. Jesus was on his way to heal somebody else. Tama? And yung woman, desperado siya. Sabi niya, wala akong pakialam kahit may pinupuntahan si Jesus. Kailangan ko siya ngayon. Okay? Kailangan ko siya ngayon. Oh, hi Brenda. Hi there. Okay. So, kailangan ko siya ngayon. So, sumiksik siya talaga. Talagang pinagsiksik niya yung sarili niya. Can I call the Kingsmen? Kingsmen, yung mga lahat ng kumanta, punta kayo dito. Dali. Wala akong papagawang Hindi ko kayo pasasaluhin. Okay. So, dito kayo. Alright? Yan. Halimbawa, si Marvin, si Jesus. Okay, si Marvin, si Jesus. Halimbawa lang. Okay? Dito kayo, Kingsmen, sa likod ni Jesus. Papunta siya doon. Okay? Punta siya doon, tapos kayo yung fans. Okay, so nagsisiksikan. Go, siksikan. Diba? Yan. Ako yung babae. Teka lang. Sandali. Okay? Okay. Paano ko hawakan si Jesus? Kailangan ko hawakan si Jesus. Ayun. Nahawakan ko si Jesus. Okay, sige. Help me out. Alright. Okay, thank you, Kingsman. Naintindihan niyo? Gano'n ka ka-desperado na mahawakan si Jesus? What problem are you going through that you're willing na, kahit naka-dress kang maganda, gusto mo mahawakan si Jesus? Wala kang pakialam kahit papunta si Jesus kay Jairus. Kailangan ko mahawakan si Jesus. Kailangan ko siya. Naranasan niyo na yun? Yung moment na kailangan ko si Jesus, wala nang iba. Nobody else can help me. And this woman knew that. She knew it. Okay? Kaya nakipagsiksikan siya sa mga lalaki. Bawal yun eh. Nung time, hindi ka pwede babae ka, hindi pwede maghawakan ang lalaki at babae unless mag-asawa sila. Yun yung batas doon. So, diba? Siksikan pa siya. Okay? I don't know if she crawled, but that's the only way I could. Hindi ko talaga maabot eh. Sa ilalim. So baka siya rin. Baka siya naman. Beregla pa siya. Hindi natin alam kung di ba. But, right away, the bleeding stopped. Wow. Pakita natin yung sinabi ni Jesus. What does Jesus say? Dear woman, your faith has healed you. Go in peace. Basahin natin. You are free. If you touch Jesus, you will be free from your suffering. Okay?
whatever the suffering is. I know, sometimes, we pray for healing but we don't get healed. Tama? Tama? Sino dito nag-pray na, Lord, pagalingin mo si ganito, si ganyan, pagalingin mo ako, hindi ka naman gumaling. Sino nakaranas na? Okay? Ibig ba sabihin hindi ka mahal ni God? Mahal ka pa rin ni God. Even though we go through bad things, Jesus has promised to give us peace. Even if we go through bad times, if you have the peace of the Lord, you can go through it with confidence, knowing that Jesus is our security. You hear me? Okay? Kaya, if Jesus doesn't answer your prayer right away, huwag ka magtampo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magtampo. Okay? Wait ka lang. Because God has the bigger plan. Okay? God has a big plan. In fact, kinig kayo dahil nag-stop over si Jesus para kausapin tong nanay, namatay yung anak ni Jairus. Namatay! Hindi siya nakarating. Sabi nito, kaya, di ba, na-delay. Di ba, sabi ni Jairus, bilis yung anak ko namamatay. O dahil na-delay, namatay yung anak. Pero anong ginawa ni Jesus? Pumunta pa rin siya doon. Anong ginawa niya sa anak? Binuhay niya. O, di ba? Jesus gives us security and He gives us peace in the middle of our suffering. And praise God if He will heal you immediately, right at this moment. Praise God. If He doesn't, we still praise God. Kasi wala na sigurong magsasuffer kaysa sa suffering niya sa cross. Di ba? Naranasan mo na yun? Malati ko ng 39 times with tingga and pako, and pinako ka pa sa krus na nakahubad. Walang nakaranas natin nun. But Jesus did that for us. So whatever you are going through, whatever I am going through, naiintindihan niya ni Jesus. And He wants to give you peace. Okay? What's my next slide? Jesus is our hope and our healing. There's always hope in Jesus. Pwede tayong umasa. Pwede umasa. Talaga. What's the worst that can happen to you? Yung pinakamasama na mangyayari sa'yo, ano yun? Ano yun? Hindi niyo alam? Di ba yung mamatay? Di ba yan yung pinaka-worst na mangyayari sa'yo nung mamatay ka? Or ako? Di ba? Pero, kung nakay Kristo ka, pag namatay ka, ano mangyayari sa kaluluwa mo? Hindi niyo alam? Pupunta. Yes. Kasama mo din si Kristo, yung body natin mawawala, yung kaluluwa natin kasama kay Kristo. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, win-win. Okay? You will never lose. Even if our body gets destroyed, our souls will live forever with Jesus in His kingdom. Okay? So don't lose hope. There is always hope. May pag-asa kay Kristo. Itong babaeng to, alam niya yun ang pag-asa niya eh. Alam niya. Alam niya talaga. Kayo, alam niyo kung sino ang pag-asa niyo? Alam niyo ba? Ang pag-asa niyo ay wala sa lending. Sinasabi ko na. Ang pag-asa niyo ay wala dun sa 5-6. Ano ba? Ano ba ang nilalapitan ng mga tao pag wala ng pag-asa? Ha? Mumbai. Pag-asa niyo ay wala sa Mumbai. Okay? Alam niyo, magpakahambol na tayo. Sinasabi ko sa inyo, kung kailangan natin ng tulong, tingnan niyo, ang daming tutulong sa inyo, di ba? Magpakahambol na tayo. Hindi dapat malaman ni pastor na kailangan ko ng tulong, nakakahiya. Hindi dapat malaman ni Rodil na kailangan ko ng tulong, nakakahiya. Eh bakit pa tayo naging pamilya kung hindi tayo nagtutulungan, di ba? Willing ka bang tulungan yung katabi mo? Are you willing? Yung pala eh. Okay? Jesus is our hope. And He is our healing. All kinds of healing. Physical healing, emotional healing, spiritual healing. Sagot yan ng Jesus. Amen? Amen? Next, number 3 is the grieving woman. Yan.
So, malungkot siya dahil namatayan siya ng anak. This is the story of the widow of Nain, or Nain sa Tagalog. Luke 7:11 to 17. Can you go there? Okay, Luke 7:11 to 17. Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain, kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, yan na naman, sumusunod na ng mga marites at kusisero. At nang siya ay papalapit sa pintuan ng bayan, inilabas ang isang taong namatay. So may procession. Yung taong namatay ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Okay? So, yung balo, wala na siyang asawa, namatay pa yung kanyang panganay na anak na lalaki. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa balo. At sinabi rito, huwag kang umiyak. Okay, pause right there. Itong balo na to, parang she lost everything. Kasi nag-iisa lang siya sa buhay, namatay pa yung binatang anak. So, paano yung income? Diba, nawala yung unang breadwinner. Tapos, nawala pa yung binatang anak na lalaki. Binatang anak. Kasi, in the Jewish culture, importante yung anak na lalaki. Lalo na kung panganay. So, she lost two of the most important people in her life. So, she lost everything. That's why the Bible says, take care of the widows and the orphans. Kasi nung time ni Jesus, talagang pag mabalo ka, wala ka ng problema mo. Kasi wala ka ng pamilya. Okay? So Jesus says, take care of the widows and the orphans. Okay, so let's continue. Verse 14. So after Jesus says, huwag kang umiyak, siya'y lumapit at hinipo ang kabaho at ang mga nagbubuhat ay tumigil. Alam niyo po, bawal yan. Nung time ni Jesus, bawal mong hawakan yung patay. Okay? Unclean yun, unclean. So si Jesus, kaya tumigil sila, nagulat sila, hay, para ba't niya hawakan yung kabaong. Pero sinabi ni Jesus, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Kung ikaw yun, yung patay biglang umupo at nagsalita, mararamdaman ko, pag ikaw yung may bit-bit ng kabaong, iba doon na yun, tatakbo ka. Okay? So, ang nangyari, sinakmal ng takot ang lahat. At niluwalhati nila ang Diyos. Natakot sila, pero niluwalhati pa rin ang Diyos. Na sinabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng nakapaligid na lupain. Okay? Ang ganda ng kwento, no? So, siguro ang pinakamasaya yung nanay, nung umupo yung patay at nagsalita. Di ba? Yung nanay na yung pinakamasaya dyan. Kahit yung mga lahat ay parang horror story yung nakita. But still, they give glory to God. So this woman lost everything. She was in an impossible situation. Meron ka bang napagdaanan na tila imposible? Kaya imposible na yun. May asawa niya. Namatay yung binatang pangalan. Paano na yan? If you are going through an impossible situation, ang sabi ng Bible, si Jesus, sa Tagalog, siya ay nahahabag. Okay. Nahahabag si Jesus sa iyo, sa atin. When our heart is grieving and painful at hindi natin maintindihan, saan tayo tatakbo? Nahahabag ang Panginoon sa iyo at sa akin. He understands our pain. Bakit? Kasi siya rin eh. Nung nasa krus na siya, iniwanan siya ng lahat ng tao. Di ba? Yung mga best friends niya, kasama niya for 3 years, iniwanan siya. Para bang yung mga Kingsmen, di ba? Halimbawa, dinakip si Gilbert. Dinakip siya ng polis. Okay? Tapos yung mga ibang Kingsmen, tumakbo. Hindi man lang siya, di ba? Ang tawag ko doon? Hindi man lang siya, yung bail, ano yung bail?
Ayun, hindi mo lang siya inayaan na lang siya nakulungan. Okay? Naranasan niya ni Jesus kung paano maging mag-isa, nawala lahat, hubad sa krus. Naranasan niya yung lahat. That's why he said, nahahabad siya dun sa balong. Can I see my next slide? At sinabi niya sa balong, huwag kang umiyak. Okay? If you're feeling super sad, and alam mo yung may sadness na hindi mo masabi sa ibang tao kasi feeling mo, ang tanga-tanga ko naman, bakit ko ito nararamdaman? Or, ang okay ko naman, or ayaw mo lang banggitin what makes you sad or afraid kasi masyadong nakakatakot. Alam ko yun. Okay? Sinasabi ni Jesus sa'yo, don't cry. Don't cry. I'm here for you. Okay? Or if you wanna cry, Jesus is there. Okay? Jesus is our comfort. Grabe. Kinomfort niya itong balo. Binuhay niya yung anak. Grabe. I prayed for 3 dead people na mabuhay ulit. Hindi sila nabuhay. Kasi gusto na silang iuwi ng ating Ama. But I still believe that God has given us that power to raise the dead in the name of Jesus. But we have many other impossible situations. And when we go through that, and our hearts are devastated, humiling tayo ng comfort kay Jesus. Okay? In His words, I will never leave you or forsake you. I will be with you until the end of all time. Okay? And He has given us a family to comfort us. Yeah? So if you're feeling sad, run to your friends. Mothers, do not bear the burden by yourself. Please. Okay? Napakalaki ng trabaho ng ina. 24/7, walang day off, walang sick leave. Tama? So guys, fathers and children, can we be there for our mothers when we need them? Pwede ba yun? Mga anak at mga asawang lalaki, can we comfort our wives and mothers when they need us? Pwede ba yun? Or gusto nyo hahanapin nila sa iba? Pupunta sila sa kapitbahay. Please don't let that happen. Okay? Let the comfort of Jesus be felt in our families. Next. The oppressed woman. Okay, ito yung babaeng inapin. Ang pangalan niya ay si Mary Magdalene. Bakit siya oppressed? Malalaman natin sa Luke 8:1-3. Can you turn your Bibles there? Pwede ko humingi ng tissue kasi nagwa-waterfalls ng perspiration. Please turn to Luke 8:1-3.